church, you are giving the kung meron man opportunity. nakatira pa at nagmamakaawa. Follow what God commands. Pwedeng ikaw ay isang Kristiyano at wala kang ginagawa para sa Panginoon, hindi na dadagdagan. Good evening and welcome to MNBC's Beyond the Pulpit. Tayo po'y pinagpala at tayo po'y nagagalak na makasama ang isang lingkod ng Diyos. Isang lingkod na kung saan nangangaral ng kanyang salita, ng Ebanghelyo ng may boldness. Let us welcome Evangelist Dax Baarden. Maraming salamat po, Evangelist, sa pagpapunlak sa aming paanyaya. Kami po'y nagagalak na makasama po namin kayo. Magandang gabi po, Brother Jiro, at sa lahat ng mga nakikinig. At ako po ay natutuwa na bigyan tayo ng oras upang maipaliwanag po kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos ng walang dagdag at walang bawas. At isa po itong malaking opportunity, lalo na po sa mga nakikinig, upang tayo po ay matuto, tumibay sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa salita ng Diyos, no? Alam mo naman ang digmaan since from the very beginning is about the Word of God. Yes, no? There are two authorities doon sa Garden of Eden, the Word of God and the Word of Satan. So doon pa lang po until ngayon, yung final word, who's the final word? At kaya po napaka-importante ng salita ng Diyos bilang final authority natin. Alam naman natin, when we go to the Word of God, we will never go wrong. Hindi tayo magkakamali, no? Pwedeng magkamali yung pastor, yung ministro, yung evangelist, yung teacher, yung professor. Kung bibigyan niya ng tinatawag na ibang interpretasyon ng Word of God, no? But ang Word of God, there is only one interpreter, and that is the Holy Spirit. Amen. No? Siyang may gawa nito, siya lang ang may karapatang mag-interpret nito. Yung sa atin po ay dapat lang maniwala tayo sa kanyang sinasabi, whether mahirap ito paniwalaan or madali itong paniwalaan, no? Ang Bible po, hindi po siya mahirap intindihin. Ang Bible po ay mahirap paniwalaan, Brother Jiro. As per my experience, yun po ang aking na-experience sa pag-ikot-ikot natin sa mga churches. Maraming hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, kaya nagbibigay sila ng kanya-kanyang haka-haka opinion para ipaliwanan kung ano yung kanilang nasa isip. But the Bible is not that. What it is written, believe it. Amen. Yun lang. Hindi pa natin maarok, hindi natin matumbok, hindi natin makuha. Time will come, malalaman naman natin yan. Because ang salita ng Diyos is napakalalim, because this is the mind of God. Amen. Isip ito po ng Diyos. So salamat po at ako'y naimbita, no, sa segment na ito ng MBC. Amen. Evangelist Dax, dahil nandito na po tayo sa topic ng Word of God. Opo. Actually, isa po ito sa pinaglalabanan, pinagdedebatehan ng maraming Christians, even especially Baptist. Unang katanungan po sa ating maraming list ng katanungan, Evangelist Dax. Para po sa inyo, bakit po tayo naniniwala na ang King James Authorized Version 1611 is superior, is inspired, and preserved Word of God? Okay. So bago ko sagutin yan, gusto kong isabihin sa iyo, Brother Jiro, na itong topic natin about the Word of God is very, very important. Actually, maraming tanong sa akin na ano ba ang pinaka-importanting doctrine sa Bible? Before I answer your question, gusto ko lang munang i-elaborate gaano ka-importante ang Word of God. So, maraming sasabi, ang importanting subject o importanting topic o doctrine in the Word of God is about salvation. True, but there is more deeper than that. Sabi ng iba, importante yung Christian living because it shows our testimony. True, pwede pa din. But still, there is much deeper on that. Sabi ng iba, prophecy ang pinaka-importanting doctrine. Well, that's true. No? Sabi naman ng iba, soteriology. Sabi ng iba, study of the Holy Spirit. Maraming iba-iba. No? But I tell you, to tell you frankly, no, ang pinaka-importanting doktrina is bibliology. Bakit? Bakit po? Pag sinabi natin salvation, saan man nakarely yung salvation? Di ba sa Bible?
So you must have the right Bible. Amen. Okay? Pag sinabi natin yung Christian living, di ba? Ang importante yung doktrina para malinis yung buhay natin. So saan ba nakarely yung Christian living? So we will go back to the Bible. Oh, when we say the pinaka-importante yung doktrina is about God. So anong book ang kukunin mo para ma-explain ng mabuti kung ano ang Diyos? So again, we will go back to the Bible. So sabi nila, Holy Spirit, kasi ito yung ministry ng third person in the Trinity, itong last days, yung Holy Spirit. So again, saan ba pupunta yung Holy Spirit para makilala mo siya? Saan ka pupunta? It's still on the Word of God. Diba? Salvation, soteriology, Holy Spirit, any subject, prophecy in the Bible, any subject, kailangan you have the right Bible. Kaya importante na meron tayong Bible na pinanghahawakan, pinanindigan. Kasi kung wala yan, yung mga doktrina natin, baliwala rin yan. Kasi dito tayo lahat tatakbo eh. Ito yung final authority natin eh. Maraming authority na gawa ang tao. May mga pabasa, may mga watchtower, o kung ano-ano pa dyan na gawa ng mga iglesia. But those things are man-made and comes from the mind of man. But the Word of God is different. So, importante talaga. Now, balik tayo doon sa sinabi mo, may ginawa akong dito, no? Yung why do we believe that the King James Bible is superior and is inspired the Word of God? So, tayo mga Bible believers, naniniwala talaga tayo na superior yung King James Bible. Medyo awkward pakinggan kung hindi mo alam yung situation. Maraming ibang maangal. Actually, I've encountered this question many times. Nagagalit sila. Akala nila kasi, galit tayo sa original. Hindi naman tayo galit sa original. Eh sabi nila, bakit kinukontra nyo? Mas nililip up nyo yung King James kaysa sa original. So hold on for my answer. No? Para malaman natin yung totoo, kailangan malaman natin yung two sides, yung both side. Bakit natin sinasabi na mas superior yung King James Bible compare sa original, no? Ito hindi na ito kailangan pa ng tawag nito college graduate o college degree para maintindihan mo ang Word of God, no? And sa ating answer na ito, may expose natin yung mga Bible corrector, no? Hindi tayo Bible user lang. We are Bible believers. Okay? Yung mga Bible users, nagko-quote lang yan ng Bible. But kapag hinanap mo yung Bible, kung nasaan yung Bible na kino-quote nila, they cannot show it. Oh. Para ring ano yan eh. Para ring naniningil ng pautang. Sabihin mo doon sa nangutang, singilin kita sa utang mo. Sabi nung nangutang sa'yo, bakit? Wala naman akong utang sa'yo ah. Hindi, nangutang ka sa akin. O nasaan yung pinirmahan ko? Ganon. Oh. Hindi, wala ka naman pinirmahan. O, hindi mo mapapatunayan yun. Mahirap na singilin yun. Unless na meron kayong kasulatan. Ibig sabihin, kailangan may katibayan. May ina-accuse ka sa isang tao, dapat may hawak kang dokumento o papeles. Katulad halimbawa ng mga nagdidemanda sa barangay. Di ba, nire-record yung mga reklamo ng isang tao o ng isang naagrabyado. At nire-record yun, sinusulat yun. Kung pupunta ka naman sa pulis, ang tawag nila dyan is police blotter. So there must be something recorded na pwede mong basahin, pwede mong hawakan, di ba? Pwede mong gamitin at ipakita sa lahat ng tao. Okay? So yun po yung isa nating ano. So ulitin ko yung question, yung ginawa ko dito, no? Ito yung sagot sa tanong mo. Why do we believe that the King James Bible is superior and is inspired word of God, no? Una, yung sagot natin, yung advantages ng King James Bible over the originals. Bakit superior? Napakarami niyang advantages. So magbibigay lang ako siguro ng 6 o 7 advantages ng King James Bible, but there is more kung iisa-isahin pa natin, no? Katulad ng sinabi ko, hindi natin kailangan ng mataas na edukasyon o mataas na pinag-aralan para hindi natin maintindihan yung napakasimpleng common sense. No? So, tingnan po natin. I-compare natin yung difference, yung pagkakaiba ng King James Bible
at saka nung so-called original. And sa inyong kinauupuan ngayon, sa inyong pagpatnubay sa segment na ito, makikita natin kaagad, no? Number one, tingnan po ninyo, yung King James Bible is available anytime. Okay? Anytime ito, pumunta ka ng mga store, meron siya. Pumunta ka ng churches, meron siya. Sa bahay, meron siya. Anywhere, di ba? Maraming Bible ngayon, pinamimigay. Pumunta ka sa hotel, may mga King James Bible na pinamimigay. No? We can hold it, kaya mahawakan natin, di ba? Kaya nating basahin, and we preach from it. At doon din tayo kumukuha ng mga study lesson, and not only that, we memorize it. Okay? Lahat yan nagagawa natin, ay tuturo natin sa ating mga anak. Nagagamit natin sa Bible study, nagagamit natin sa devotion. Eh, yung original, nababasa ba ninyo? Nahawakan ba ninyo? Na-memorize ba ninyo? Na-devotional ba ninyo? Na-Bible study ba ninyo? So, it sounds philosophical, but that's the reality. Kailangan may ebidensya tayo. And when we say original, that's only one. Urig. Kaya nga kapag kumuha kayo ng birth certificate sa NSO, National Statistics Office, tinatatakan niya ng certified true copy of the original. Tapos sasabihin sa inyo, original na yan. Ito yung tanong, original ba yan? Hindi. Diba? Kaya nga tinatakan ng certified true copy. Because that is a copy. Diba? Copy yan. Hindi yan original. Okay? So, yun yung isang advantages pagka ikinumpara natin, available ang King James Bible anytime while the originals are not. Okay? They are long gone. Wala na sila. Yung isang original, binasag ni Moses. Yung Exodus 20, binasag ni Moses. Yung ibang original sa Jeremiah, kinat ni Jehoiakim. Kinat niya yung parchments, tapos tinapos niya doon sa hearth, sa apoy na kaya nasunog. Yung part din ng ibang Jeremiah, tinapon ni Jeremiah, binalot sa bato, tinapon doon sa Euphrates River, yung mga original. Okay? So, bakit meron tayong King James Bible ngayon na same words yung nakalagay doon sa original at nandito sa atin ngayon? So, common sense, yung King James Bible, meron tayong nahawakan, nababasa, nakikita, pero yung original, hindi makikita, hindi mababasa, at hindi mahawakan. So that is one advantage. Bakit superior yung King James Bible compare sa original? Pangalawa, yung King James Bible, nakalagay siya into one volume. 66 books, 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. Into one volume. Kung titingnan natin, it was written for almost 4,000 years, 3,000 plus years. Okay? Pero napagsama siya in one book. That is why ang ating King James Bible, meron siyang total of 66 books. Bound siya, pinagsama-sama siya into one volume. Yung copy ni Moses sa Genesis to Deuteronomy, nandoon, was bound in the same book with Apostles John, Revelation. Ibig sabihin, from Genesis to Revelation, nakabound siya into one book. And if you have the original, hindi. Kailan ba na-bound yung original ng one book? Yung original, mga scroll yun. Yung iba, naka-scroll. Huwag mo sabihin, kaya mong hawakan yung 66 scroll. Di ba? Walang gano'n na mga pangyayari, no? Pangatlo, no? Yung King James Bible is more durable. Durable siya. Ano ba yung durable? Matibay siya. Di ba? Durable siya, even an inexpensive Bible, kahit pa yung ordinaryong Bible, mas matibay siya at durable yung mga materials na ginamit sa kanya compare sa original. Yung original, isinulat lang sa mga belyum, sa mga balat na mga hayop. Di ba? Inilagay doon sa mga scrolls, no? Na inilagay doon sa unang mga papel na naimbento na hindi pa nagkakaroon ng tinatawag na matibay na
hindi pa pinatibay ng panahon. Hindi katulad ng ating mga papel ngayon, marami na siyang mga nilagay na mga medisina para tumagal yung kanyang buhay, humaba yung kanyang buhay. Yung originals, walang ganon. Diba? Walang ganon. It will never last long. Lalo na yung papyrus na tinatawag na papyrus originals. No? Hindi siya pwedeng mag-last long. Katulad ng ating mga Bible na napoposes natin ngayon. And then, yung pang-apat, itong hindi alam ng iba, yung King James Bible, meron siyang chapters and verses divisions. Okay? Ibig sabihin, naka-divide na. In the beginning, God created the heaven and in space, the space, beginning space. Di ba? Mababasa mo siya. Pero yung original, dikit-dikit yun. Walang space yun. Okay? Walang space yun. Dire-diretso yun. Di ba? Halimbawa, yung therapist. Kapag binasa mo yung one-word therapist, yun, therapist siya. Pero pag pinaghiwalay mo yung THE, anong lalabas? Anong magiging basa niya? The rapist. Di ba? So, naintindihan na natin kung ano yung, di ba? That's the reality. Isa lang yun sa mga sinasabi ko, no? Na ang English is iba talaga siya, no? Meron siyang verse division, no? Kaya nga marami tayong naririnig sa pag sinabi ng pastor, turn your Bibles or open your Bibles or turn to this book and chapter and verse. Bakit? Meron tayong division eh. Hindi katulad nung original, pag binuksan yung scroll, no? Nandoon yun, dire-diretso yun. Wala yung space. It could not be done in the originals, no? They were written in the large volume or codice o scrolls na walang mga chapter and verses division. Ang hirap kaya basahin ng walang yung walang division o space. Ang hirap kaya basahin noon. Di ba? Mahirap basahin yon. Panglima, no? Yung King James Bible, yung language niya is superior. Superior, no? In the sense na mas maraming tao ang nakakapagsalita at nakakaintindi ng English kaysa Hebrew and Greek. Okay? Yung Hebrew, sino lang nakakaintindi ng Hebrew? Actually, ang Hebrew, isa sa pinakamahirap na language. Nakakaintindi lang yung mga Hebrew. Yung Greek, iilang tao lang ang marunong magsalita ng Greek. Okay? Yung Chinese. Di ba? Ang hirap intindi ng Chinese. Yung Japanese. Yung Russian, yung Arabic. Di ba? Kailangan gumamit ng tao ngayon ng English. Bakit? Pumunta ka sa daan, mga pangalan, English. Yung mga tawag nito, yung mga commercial English. Pag military ka, kahit na anong bansa ka, kailangan marunong ka mag-English. Mag-apply ka ng trabaho, kahit waiter lang ina-applyan mo, kailangan English. Di ba? Magmamanager ka, kailangan English. Kahit na anong trabaho, gusto mo magturo, mag-teacher ka, marunong ka ng English. Kailangan ngayon, airline pilot, kailangan marunong ka mag-English. Kapitan ng barko, English. Kusinero, waiter ng barko, messman, o kung gwardiya, kailangan marunong mag-English. Diba? So, ganun po ang superiority ng English language na covered niya yung napakaraming part ng mundo na hindi na-covered ng Hebrew and Greek combined. Diba? So, dito lang makikita natin yung superiority ng language, yung English language. And by the way, before I continue, doon sa Luke 23:38, ang sabi doon sa Luke, let's open this for a while. Luke 23:38. And this is a good one. Lagi ko itong sinasabi, no? Luke 23:38. This is the time when the Lord Jesus Christ was crucified, no? Luke 23:38. But let's start on verse 37. Luke 23:38.
37, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. Verse 38, and a superscription also was written over him. Superscription, may nakalagay na title dito sa ulo. Nung siya ay nakapako sa cross, meron pong nakalagay na malaking title dito sa kanyang ulo. Sabi nung iba, Inray daw. Ewan ko bakit Inray. No? Inray. No? At ang sabi dito, and a superscription also was written over him in letters. Take note, in letters of Greek, Latin, and Hebrew. So, ang translation niya na naka-written sa Greek, Latin, and Hebrew, this is the King of the Jews. Okay? Now, lagi nilang sinasabi Hebrew and Greek, Hebrew and Greek, Hebrew and Greek. But they forgot something. No? Na yung Latin is very significant. That in the last days, itong Latin na ito, magdo-dominate ito in the whole world. Tapos na yung Hebrew, tapos na yung Greek, and now, Latin. Ano ba yung Latin? Kahit magpatulong kayo kay AI o sa Google, yung Latin is the father of the English alphabet. Yeah? Yung Latin, the Roman soldiers or the Italians spoke Latin. Di ba? So, yung Roman soldiers, as they spoke Latin, kaya nga yung Roman letters nila merong C, M, X, L, I, di ba? Those were Latin letters. So kung titingnan natin, siya yung father ng English alphabet. So, hindi lang Hebrew and Greek yung nakalagay dito, but these Latin letters, I do believe with all my heart, it talks about the English Bible na nasa ating mga kamay ngayon. Now, I don't know if they believe on that or not, but that's history. No? Tingnan nila saan yung, hindi naman ito yung Latin na Domini Patris Spiritus Sancti. Hindi naman ito eh. But in spite of that, kaya natin basahin kasi marunong tayong magbasa ng abacada o ABC. Because those were Latin letters. Pero yung Hebrew alphabet o Hebrew letter o Greek alphabet o Greek letters, hindi natin kayang basahin yan. Di ba? So, ito palang Latin letters na ito, kahit hindi natin maintindihan, mababasa na natin. Di ba? So, ganun siya ka-superior, kapatid. And then, not only that, itong pang-anim, no? Katulad ng sinabi ko, mga 7 ito, 6 o 7 ito, but there is more on that, no? Yung King James Bible, marami siyang multiple copies. Marami siyang copies. No? Katulad no sinabi ko sa pangalawa, yung 1 volume niya, marami siyang copies, hindi lang siya iisa. No? Hindi katulad ng original, hindi siya maging kailanman na nabound into a single volume. Hindi po siya napagsama-sama one time. Lumabas po yung Genesis hanggang Deuteronomy, bago lumabas yung Joshua, paluma na naman yung Genesis to Deuteronomy, di ba? Tapos lumabas yung mga ibang books, habang lumabas, nawawala dahil pagitan po ng almost 4,000 years, 3,000 years na sinulat yung Genesis hanggang Revelation. Okay? Hindi pa natatapos isulat ni Malakay. Siguro yung original nawala na. Na Genesis to Deuteronomy, nawala na yun. Diba? Nung isinulat na yung Matthew, imagine, before pa tumakbo kay Matthew, meron pang 400 years na pagitan. Ano kaya sa tingin niyo 400 years na nakasulat sa isang scroll, sa isang papel, sa isang vellum? Hindi ba yun maluluma? Hindi ba yun masisira? Hindi ba yun kakainin ng bookworm? Di ba? So yung King James Bible, marami po siyang copies, multiple copies po siya. No? Hindi po siya na single bound po siya. Kasi ipagpalagay natin, at bigyan natin ng idea. Sige,
yung original from Genesis to Revelation. Bigyan natin ng benefit of the doubt na nag-abot, na nalagay siya into one volume. Pagpalagay natin, alam naman natin imposible. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt yung ibang mga critics ng King James Bible. Okay. Sige. Yung Genesis to Revelation, na ano na sila, nag-abot na sila o na-compile na sila ng one volume. So tatanungin ko kayo ngayon, ilan ngayon ang Bible? Isa lang. Isa lang. Okay? Hindi mo pwedeng i-xerox yun o i-copy yun. Hindi mo pwedeng i-duplicate yun. Kasi yung duplicate nun, hindi na siya original. So, pagka ganun ang nangyari, isang tao lang ang pwedeng humawak ng original. Okay? Isang tao lang ang pwedeng humawak ng original. Do you think yung binasa ni Jesus Christ na Book of Isaiah doon sa Luke chapter number 2, yung binasa niyang Book of Isaiah, original yun? Oh. Yung Isaiah 53 na hawak-hawak nung Ethiopian eunuch sa Acts chapter number 8, do you think it's original? Copies ng mga copies yun. So, we must not brag about originals na hindi naman natin yung pare-parehong nakita, hindi naman natin yung nahawak-hawakan. Maraming iba dyan, i-correct yung King James Bible, sasabihin, the original said. Bakit? Nakita mo yung original? Lalabas po tayong sinungaling kapag ganyan kayo magsalita. Okay? Lalabas kayong sinungaling. Sinabi ninyo, the original said, in the King James Bible, but in the original language said, don't tell me that. Natatawa ako sa iyo. Kasi lumalingan yan dahil never one time nakita mong original. Sabi, may iba pa sumasagot, nasa museum ng British, nasa museum ng kung ano-anong museum. Ha? Ewan ko kung hanggang saan aabot yung mga kasinungalingan ng mga ibang nagmamarunong na nakita nila yung originals, no? Nasa inyo po yun kung maniniwala kayo, but I'm showing you the truth, the facts, evidences. Okay? So, kung magkakatotoo na yung original na compile nila into one volume, isang tao lang ang may hawak ng Bible. Okay? So, anong tingin nyo advantage? Yung maraming nakakahawak o nakakakita ng Bible o isang tao lang yung nakakahawak at nakakakita ng Bible? Mas diba? marami po. Doon tayo sa mas marami. Kaya nga advantage Mas marami. Di ba? So, kung titingnan natin ngayon, yung mga King James Bible ngayon, different sizes, different colors, different style, may wide margins, may leather, may hardcover, may small print, may big print, may large print. Di ba? Itong condition na ito could never be true kung aasa lang tayo sa originals. Okay? So, ito po iilan lang sa sinasabi ko. You can think for more. Bakit advantageous yung English o yung King James Bible kaysa sa originals. But the root of all of this, ang gusto kong i-emphasize o sabihin is yung original, wala na. Yung King James Bible, nandito na. At yung pangako ng Panginoon na preservation, pinreserve niya. Yung pangako ng Panginoon na inspired niya, in-inspired niya, buhay ito. So kung nangako siya ng preservation at hindi King James Bible, anong Bible yung pinreserve niya? Anong Bible yung in-inspired niya? Sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God. The word is present tense. Brother Jiro, yung iba takbo ng takbo kagad sa Greek and Hebrew. Balubaloktot pa nga tayo mag-English. Bakit hindi natin alam ang maski modern version ng Bible? Sinasabi ng modern version of the Bible, all scripture is given. Maski nga yung new version ng Bible, uma-agree sila, yung present tense. Yung Bible na hawak nila, yung binabasa nila, is inspired yun. All scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine.
Kung hindi inspired yung Bible natin, we do not preach doctrine. Huwag na tayo mag-preach ng doktrina kung hindi inspired yan. Huwag na tayo mag-preach ng salvation kung hindi inspired yung Bible natin. Sabi, all profitable for doctrine, for reproof, for rebuke, for correction. O, nagpipreach tayo, pinagagalitan natin yung member, nagre-rebuke tayo ng mga member. Wala kang karapatan kung hindi inspired yung Bible mo. O, kaya wag tayong takbo ng takbo sa originals. Hindi po natin alam yung sinasabi natin pagka ganun. We have the book in our hands. It's far more superior than the originals. Again, I have nothing against the originals. But please, kung original lang ng original ang sinasabi mo, at paparatangan pa nung iba dyan, na tayo daw na King James Bible ay idolatry, baka silang idolatrous kasi lagi nilang binabanggit yung original na wala naman dyan. Di ba? Kasi lalabas po na parang marites tayo, Brother Jiro. No? Sabi natin, sabi ng original. Di ba? Sabi ng original. Talaga, nakausap mo yung original o nabasa mo, nahawakan mo. Wala namang proof, Wala wala namang namang evidence. Walang evidence. That's the fact. That's the fact. Okay? So I hope I explained the word of God. There is more, but you know, 7 pa lang po yun, evangelist. parang 6 lang tayo. Anim pa No? lang. Marami yan na actually pinopost ko, kapatid, yung mga about yan. Especially nung may umaatake sa King James Bible. Opo. Nag-post ako nang nag-post. So makikita nyo Yung lang. mga nakaraan lang po, talagang talamak sa Facebook. Oo. Ang dami nagdedebate po. Isa sa dinedebate nila evangelist. No, ang King James daw po kasi hindi naman perfect. May mga sabi nga ako na iba, nakakatawa na nga lang eh. Ipag-print nga daw po ng King James, may mga letters na nadodoble. So, kumbaga binibigay nila na yung typographical error, error ng King James. Na kaya sinasabi nila, ay, hindi pwede maging inspired ng King James kasi may mali sa sulat. But, alam naman ho natin na the teaching, talaga, the perfect teaching of God in Yeah. Totoo yung sinabi mo, Brad. Ako, I have encountered those people na yun ang sinasabi. Kasi we have to understand, during 1611, it's the first book that was ever printed, the Bible. So, error ng tao yun. Okay? Yung printer nila hindi accurate. Mass produce pa. Mass production. Di ba? Yung tao ang hindi accurate, siya yung nagkamali ng lagay ng letter. Siya yung naglagay. Pero yung Bible exact. Isa pa, wala naman doktrinang nasira. Walang doktrinang nasira. Yun lang, kasi nga, noong 1611, halimbawa, yung spelling ng son, ito, marami ding di nakakaalam nito. I have a 1611 Bible copies noong 1611. Yung spelling ng son during 1611 is S-O-N-N-E. Okay? Yung J, noong 1611, letter I yan. But it is pronounced as J. Yung V, yung U, noong 1611, is letter V yan. Di ba? Kaya nga, yung word natin, W. Pero kung titingnan mo, dapat double V yan. Pero bakit tinawag na W? Because during 1611, ang letter B, it was pronounced as U. Pero B yan. Di ba? So, walang doktrina. Ngayon, ang mga new versions ngayon, ang sinisira nila doktrina eh. Okay? Yung Lucifer, tinanggal nila yung pangalang Lucifer. Pinalitan nila ng Morning Star. Sino ba yung Morning Star sa Bible according to Revelation chapter 21? So Jesus. It is Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, I, the Morning Star. Siya yung Morning Star. Bakit ilalagay nila sa new version? Tanggalin natin Lucifer, palitan natin ng Morning Star. Huwag nila sabing error yun. Kung error yun, bakit hindi nila binago sa sunod nila na edition? Di ba? So there is something behind, no? Yung sa atin po, Brother Jiro, alam naman natin na may magkikriticize ninyo. Well, go on. Do it. Hindi naman kayo sa akin nagkakasala, sa Diyos eh. Because you are correcting the Word of God.
Pero ako, malinis ang konsensya natin dahil yung Word of God talaga ay ginagalang natin. Salita niya yan eh. Okay? Kung maraming mali, sige, pakita nyo, ano Bible yung preserve ng Panginoon na walang mali? Bakit nyo pinopromote yung new version? Walang mali yan. Di ba? O, yung sinasabi nyo original, hindi nga ninyo mapakita eh. O. I sounds philosophical, para akong pilosopo sa pandinig ninyo, but I'm telling you the truth. Sabi nga ni Apostle Paul, I may be rude in my speech, but not in knowledge. Siguro magaspang tayo magsalita about the King James Bible, pero nagsasabi tayo ng totoo. Pinapaliwanag natin yung katotohanan. Wala tayong tinatago. Okay? Yung nagsasabing maraming daw mali yung King James Bible. I've been in the ministry for more than 20 years. Mga 500 churches na yung napag-preachingan ko, ibang-iba, buong Pilipinas, sa Amerika, sa Macau. Marami na akong napuntahan, Hong Kong. Nag-preach ako about King James Bible, nag-hold ako ng mga conferences. And the good news is, no one ever showed me a single error on it. Kasi kung may napakita silang isang mali lang, matagal na akong nag-resign as evangelist. Because I really love the Word of God. Mapakitaan mo lang ako ng isang mali, talagang mag-resign ako. But the good thing is, wala naman ang may mali sa isip ng tao. May sinasabi pa sila, yung Holy Spirit daw, bakit daw tinawag na it? Oo, kasi persona eh. Dapat daw, he or she. Ito, tanongin ko kayo. Halimbawa, yung misis nyo, nanganak sa ospital. So excited kayo. Gusto nyo malaman, lalaki o babae. Sabi ng doktor, it's a boy. Oh, bakit gumamit ng it yung, it yung doktor? It's a girl. Ba't gumamit ng it? Di ba? Pambira, gumamit na nga ng it dito dun sa Book of Acts eh. Alam naman natin yung Holy Spirit, lalaki naman yun kasi tripartite being ang Diyos. Lalaki ang God, lalaki si Jesus Christ. Ba't niya sasabing babae naman yung Holy Spirit? May tama talaga yung mga nag-iisip ng ganito. Sabi nga nung isang kanta, who let the dogs out? No? Sino ba daw yung nagpakawala sa mga aso na ito? Di ba? Pasensya na po, pero katotohanan po yan eh. Sabihin nila, masyado tayong garapal magsalita. Sila nga garapal sila, i-correct lang nila yung salita ng Diyos eh. Mas garapal po yung kumukorek ng salita ng Diyos kaysa sa nagtatanggol ng salita ng Diyos. Amen, amen. Audience, unang katanungan pa lang yan, but very hot topic po yan eh, Evangelist. Tama po. Very hot topic. Maraming churches ang nadi-divide. Maraming churches, maraming pastors ang nag-unfriend sa bawat isa ng dahil po sa doctrine. But I hope na sa paliwanag po ng ating butihing bisita na si Evangelist Dax, tayo po ay naliwanagan, tayo po ay na-encourage na mag-aral ng salita ng Diyos. Talaga napakahalaga po, Evangelist po, na sa impersonal na pag-aaral. Totoo po. Dahil sa panahon po natin, madali lang matuto sa sasabihin ng iba. Pero yung magkaroon ng sariling stand dahil napag-aralan natin yun yung isa sa pinaka mahalaga. Kaya maraming salamat po. And I hope kayo po ay na-encourage and see you next time.